Pakbati sa lahat, ako si Dr. Renato Bagani. Ngayon, susuriin natin ang paksang, pamamahalangang, diabetes sa pamamagitan ng pagbabago sa dieta at pamumuhay. Hindi ba kayo maniniwala kung sasabihin kong dalawang simpleng bagay lang na nabibili sa convenience store, nang walang dagdag na gamot o komplikadong intervention, ay makatutulong upang bumaba ang blood sugar sa loob lamang ng ilang buwan? Hindi ko hinihingi sa aking mapasyente na uminom ng karagdagang gamot. Hindi rin ako naglalapat ng anumang invasive na paggamot. Ang tanging ginagawa nila, na tila napakasimple, ay pumunta sa isang kalapit na convenience store at bumiling na dalawang pamilyar na bagay. Sa simula ay mahirap paniwalaan, ngunit ito ang nangyayari sa klinikal na kasanayan na nakikita ko araw-araw. May isang kaso na hindi ko malilimutan, isang tao na mahigit 2 dekada nang may diabetes, sumubo ng iba't ibang gamot, at tinanggap na ang kanyang sakit ay mapapamahalaan lang at hindi na mapapabuti. Ngunit, matapos ang humigit kumulang 3 buwan pagbabago sa kanyang gawi sa pagkain, ang kanyang HbA1c ay bumaba sa humigit kumulang 6, at ang mas mahalaga ay hindi ang numero kundi ang pakiramdam ng kanyang katawan na mas magaan, mas kaunting pamamanhid, mas mahimbing na pagtulog, at pagising sa umaga nang walang dating bigat. Bilang isang espesyalista sa internal medicine na may 35 taong karanasan, nagreseta ako ang libu-libong pasyente mula sa mga karaniwang gamot tulad ng metformin hanggang sa mas modernong grupo ng gamot. Ngunit kamakailan lamang, may isang fenomena na nagpabago sa aking pananaw. Parami ng parami ang nakakabawas ng dosis ng gamot, at ang ilan ay nananatili sa minimum na dosis habang pinapanatili pa rin ang stable na blood sugar. Ano ang karaniwang punto ang lahat, ang taong ito, hindi sa mamahaling ospital kundi sa convenience store. Isang kahon ng unsweetened soy milk na nakakahalaga ng humigit kumulang $150 at isang pinakuluang itlog na nakakahalaga ng $50. Kailangan lang ang dalawang bagay na ito, 15 minuto bago kumain. Maniniwala ba kayo kung sasabihin kong ang fasting blood sugar, na kadalasang lumalampas sa 150 mg DL, ay bumaba sa 110 mg DL? Ang HbA1c mula 8% ay naging stable sa 6%. Mayroon pa ngang nakakabawas ng 3 uring gamot sa isa na lamang. Sinabi sa akin ng pasyente, "Doktor, pagkatapos ng 18 taon, sa unang pagkakataon ay nawala ng tuluyan ang pamamanhid sa dulo ng aking madaliri. Ang kakulangan sa ginhawa at bigat na nararamdaman ko tuwing gigising sa umaga ay wala na rin. Maging ang pagsusuot ng sapatos ay mas komportable dahil hindi na namamaga ang aking mapaa. Bakit hindi sinabi sa amin nga ospital at doktor ang ganitong simpleng paraan ng mas maaga? Sa totoo lang, ako mismo ay hindi rin alam ito noon. Dahil sa anumang medikal na aklat-aralin, wala ni isang linya tungkol dito. Ngunit ang aking mga pasyente mismo ang nagpatunay nito sa kanilang sariling katawan. Ang kanilang mga katawan ang nagsalita. Malinaw na pinatunayan ng mga resulta ng pagsusuri ng dugo. Kung kukuha kayo ng protina 15 minuto bago kumain, maiwasan ninyo ang biglaang pagtaas ng blood sugar. Mayroon itong matibay na siyentipikong basehan. Kaya bakit walang nagsasalita tungkol dito noon? Subukan ninyong isipin ang inyong sarili sa loob ang 10 taon. Gusto niyo bang ipagpatuloy ang buhay na puno ng pag-alala at pasanin dahil sa inyong blood sugar ngayon? Husto niyo bang patuloy na panoorin ang paktas na dami ng kamot na ininom ninyo araw-araw? O husto niyo bang makbaho kayon? Ngayon na, ang sagot sa inyong kalusugan ay nasa convenience store malapit sa inyong tahanan. Humigit kumulang 3,200 hanggang 3,300 ay sapat na. Sa susunod na bahagi ng programa sa Dr. Renato Bagani Channel, ibabahagi ko ang lahat ng aking natuklasan sa loob ng 35 taong karanasan sa klinika. Ipapaalam ko sa inyo ng eksakto kung ano ang dapat kainin, kailan kakainin, at paano kakainin. Bakit napakahalaga ng 15 minutong tanda bago kumain,
at paano magbabago ang inyong katawan pagkatapos ng 3 buwan. Huwag kayong aalis at huwag titigil ngayon. Ang tunay na kwento ngang pagtagumpay sa 18 taon ng diabetes sa tulong lamang ng isang itlog at isang kahon ng gatas ay magsisimula ngayon. Bahagi 1. Ang 18 taong pihati at mga tusok ng karayom sa daliri. Noong nakaraang Biyernes ng umaga, nang bumukas ang pintong klinika at nakita ko si Mr. Jose Reyes na pumasok, nakaramdam akong mabigat na damdamin na mahirap ipaliwanag. Ito ang larawan ng isang 68 taong gulang na lalaki na may diabetes sa loob ng 18 taon, hindi lang isang numero kundi isang mahabang paglalakbay ng pagtitiis, pagod, at pag-asa na nauwi sa pagkabigo. Ang kanyang mukha ay hindi lang may mga kulubot dahil sa edad kundi may bakas din ng pisikal at mental na pagkaubos. Ang kanyang mga mata ay halos wala ng tiwala tulad ng dati. Umupo siya sa harapan ko, ang kanyang boses ay mabagal at malalim, puno ang kawalan ng pag-asa. Doktor, umiinom akong gamot ng regular, hindi ako lumiliban kahit isang araw, ngunit tumataas pa rin ang aking blood sugar. Wala na talaga akong lakas, sabi niya. Bilang isang profesional sa pangangalagang kalusugan nga matatanda sa loob ngang maraming taon, naunawaan ko na kapag ang isang tao ay nagsabing ubos na ang lakas, hindi lang ito pagod kundi matagal na pagkaubos ng katawan at isip. Binuksan ko ang kanyang blood sugar monitoring logbook. Ang nga numerong nakikita ay hindi lang data sa medisina kundi kwento ngang bawat araw na kanyang pinagsikapan. Ang kanyang fasting blood sugar ay patuloy na nagbabago sa paligid ng 180 to 190 DL, malayo sa ideal na humigit kumulang 100 mg DL. Sa pagtingin sa mga numerong iyon, hindi ko lang nakita ang kanyang kalagayan kundi isang malaking tanong. Bakit hindi pa rin tumutugon ang kanyang katawan sa kabilang matagal na paggamot? Ang mas nagpapahirap sa akin ay ang daming gamot na kanyang iniinom araw-araw. Metformin 1000 mg, Glimepiride 2 mg, Acarbose 100 mg, 3 uring gamot. Para sa isang kabataan, isa na itong malaking pasanin, lalo na para sa isang katawan na nasa edad 68 na, kung saan ang atay, bato, at metabolic system ay hindi na gumagana ng kasing lakas ng dati. Maingat kong tinanong siya tungkol sa kanyang gawi sa pagsubaybay ng blood sugar at sinabi niyang sinusukat niya ito araw-araw tuwing umaga, regular na parang isang ritual na hindi maaring kalimutan. Ngunit ang hindi ko makalimutan ay ang kanyang makamay. Ang dulo ng kanyang madaliri ay puno nga tusok ng karayom nga bakas ng 18 taong patuloy na self-checking. Bawat tusok ay isang kirot, ngunit higit pa rito. Ito ay isang tahimik na paalala na may sakit siya araw-araw. Nakakita na akong maraming pasyente, ngunit sa bawat pagkakataong nakikita ko ang ganong madaliri, nakakaramdam akong hindi may paliwanag na damdamin sa aking puso. Habang naawa, nagmumuni-muni rin ako. Nagtanong ako sa aking sarili, bilang isang profesional sa larangang ito, ginawa ba namin ang sapat? O minsan ay tumitigil lang kami sa pagrereseta ng gamot nang hindi talaga tinutulungan ang pasyente na maunawaan kung paano gumagana ang kanilang katawan, kung paano nila aktibong mapapabuti ang kanilang kalusugan mula sa pinakamaliit na gawi sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa totoo lang, maraming tao ang tulad ni Mr. Jose. Sila ay napakadisiplinado at seryoso sa pag-inom ng gamot. Tuwing umaga, binubuksan nila ang kanilang supot ng gamot, kinukuha ang bawat tableta at iniinom kasama ng tubig, hindi lumiliban kahit isang araw. Ngunit naisip ba ninyo na ang tunok nga tabletang iyon ay hindi lang pisikal na tunok? Para sa marami, ito ay parang isang psychological signal, isang paalala na umaasa sila sa gamot para mabuhay. Sa aking pananaw, ang nakakalungkot ay hindi ang paggamit ng gamot, dahil kailangan pa rin ang gamot, kundi kapag nawalan ng tiwala ang pasyente sa kakayahan ng kanyang katawan na gumaling. Sa ganoong sitwasyon, nabubuhay sila sa isang pasibo na estado, naghihintay na gawin ngang gamot ang lahat. Habang ang katawan ng tao, lalo na sa mga matatanda, ay mayroon pa ring kamanghamanghang kakayahang
umangkop at gumaling kung suportahan ng tama. Matapos ang konsultasyon na iyon, nang bumalik ako sa staff lounge ng departamento, nag-usap kami ng aking makasamahan sa loob ng mahabang panahon tungkol sa kwentong ito. Hindi lang kami nag-usap tungkol sa gamot kundi tungkol din sa isang mas komprehensibong diskarte, kung saan ang mga pasyente ay hindi lang ginagamot ng gamot kundi ginagabayan din tungkol sa nutrisyon, ehersisyo, pagtulog, at kalagayan ng isip. Dahil pagkatapos ng maraming taon sa propesyon, napagtanto ko ang isang napakalinaw na bagay. Ang diabetes ay hindi lang kwento ng blood sugar kundi kwento ng buong pamumuhay. At kung babaguhin lang natin ang isang bahagi at ipagsawalang bahala ang iba, ang resulta ay laging hindi kumpleto. Bahagi 2, ang talakayan sa ospital at ang paghihirap ng pagpigil sa sarili. Matapos ang pagpupulong kay Mr. Jose, nakaroon kami ng mahabang talakayan sa maliit na meeting room ng departamento. Hindi tensyonado ang kapaligiran noon, ngunit mabigat sa isang kakaibang paraan. Lahat kami ay nakasundo sa isang punto. Ang pagkontrol sa blood sugar ay nagiging mas mahirap sa paglipas ang panahon. Tataas ang dosis ng gamot, patuloy na inaayos ang protokol. Ang ngunit ang resulta sa maraming pasyente ay nananatili o mas masahol pa, lumalala. Mula sa isang propesyonal na pananawa, alam nating hindi lang sa gamot ang problema. Ang gamot ay isa lamang bahagi ang malaking larawan. Ang natitirang bahagi at ang pinakamahirap ay ang pang-araw-araw na dieta at pamumuhay. Kadalasan ay pinapayuhan namin ang mga pasyente na bawasan ang carbohydrates, limitahan ang asukal, at iwasan ang matatamis. Ngunit kung titingnan ng mas malalim, makikita ninyo na hindi lang ito payo medical kundi isang malaking hamon sa psikolohikal at pagbabagong gawi. Lalo na para sa mga matatanda, ang isang mainit na plato ng kanin ay hindi lang pagkain. Ito ay alaala, pagiging pamilyar, at pakiramdam ng seguridad pagkatapos ng buong buhay na pagtatrabaho. Kapag sinabi nating bawasan ang kanin, kumain ng mas kaunti, minsan ay parang hinihingi nating isuko nila ang isang bahagi ng kanilang huling simpleng kaligayahan. At dahil dito, maraming tao, bagaman naunawaan ng husto ang payo, ay hindi ito kayang panatilihin sa mahabang panahon. Hindi dahil kulang sila sa kalooban kundi dahil ang magawi na naugnay sa emosyon ay napakahirap baguhin. Madalas kong ibinabahagi sa aking mga kasamahan na kung ang isang paraan ng paggamot ay nagpaparamdam sa pasyente na pinipilit at nawawala ang kanilang kagalakan sa buhay, ang pamamaraang iyon ay napakahirap ituloy. Dahil ang kalusugan ay hindi lang numero kundi isang estado ng isip. Ang isang malusok na katawan ngunit may mabigat na isip ay hindi. May tuturing na ganap na malusok. Sa kontekstong ito, humihit kumulang 3 buwan na ang nakakaraan, nakatakpo ako ng isang kaso na malinaw na nakpabaho sa aking pananaw. Ito ay si Aling Maria Cruz, 70 taong gulang, na may diabetes sa lubang 20 taon. Nang bumalik siya para sa follow-up, hawak ko ang kanyang resulta pagsusuri at kailangan kong tingnan ng maraming beses. Dahil ang numero sa aking harapan ay napakaliwanag na naiba sa karaniwang inaasahan. Ang kanyang HbA1c ay bumaba mula 930% tungo sa 6,080%, isang antas ang pagpapabuti na kahit sa malakas na gamot ay hindi laging nakakamit. Ang kanyang fasting blood sugar ay bumaba mula 150 mg DL tungo sa 110 mg DL. At ang mas kapansin-pansin ay, siya mismo ang nakapagbawas ng isang uri ng gamot sa kanyang plano ang paggamot. Bilang isang taong may higit sa 20 taong karanasan sa larangan, hindi ako madaling mabigla. Ngunit ang kaso ni Aling Maria ay nagpahinto sa akin at nagpasimulang mag-isip. Tinanong ko siya ng may buong pag-usisa at paggalang, Aling Maria, paano ninyo nakamit ang resultang ito? Tiningnan niya ako at ngumiti ng napakagaan, hindi ngiti ngang pajayabang kundi ngang katiwasayan ng isang taong nakahanap ngang akma para sa kanyang sarili. Sinabi niyang hindi ito komplikado. Araw-araw ay bumibili lang siya ng isang napakasimpleng bagay sa kalapit,
na tindahan at ginagamit ito 15 minuto bago kumain. Ang sagot na iyon ay bahagyang nagulat sa akin sa simula. Dahil sa isip ngang maraming tao, ang pagpapabuti ng blood sugar ay dapat may kasamang komplikadong pamamaraan, mga espesyal na pagkain, o mahigpit na dieta. Ngunit nang tanungin ko ng mas detalyado, sinabi niyang ang ginamit niya ay isang kahon lang ng unsweetened soy milk at isang pinakuluang itlog. Pinananatili niya ang ugaling ito bago ang lahat ng 3 pagkain almusal, tanghalian at hapunan araw-araw. Sa totoo lang, noong panahong iyon, sa aking maraming taong karanasan sa propesyon, nagkaroon akong kaunting pag-aalinlangan. Hindi dahil tinatanggalan kong halaga ang nutrisyon, kundi dahil napakasimple ngang pamamaraang ito kumpara sa aming karaniwang ginagawa. Ngunit ang pakiking simple rin nito ang nakpahanap sa akin na makisip ng mas malalim. Sa medisina, minsan ang pinaka-epektibo ay hindi ang pinakakumplikado. Ang katawan ng tao, lalo na sa mga matatanda, ay hindi nangangailangan ng maraming biglang pagbabago, kundi ng maliliit na pagsasayos sa tamang oras at sa tamang prinsipyo. At marahil, ang nagawa ni Aling Maria ay hindi lang pagbabago ng pagkain kundi pagbabago sa paraan ng pagtugon ng kanyang katawan sa pagkain. Mula sa kwentong iyon, sinimulan kong balikan ang paraan ng pagtuturo namin sa mga pasyente. Marahil sa halip na sabihing, huwag kainin ito, iwasan iyan, kailangan nating tulungan silang maunawaan na hindi palaging solusyon ang pag-aalis kundi minsan ay ang pag-alam kung paano ayusin ang pagkakasunod-sunod at oras ng pagkain. Ito ay isang maliit na pagbabago ngunit maaring makalikha ng malaking pagkakaiba, lalo na para sa mga matagal nang nabubuhay na may sakit tulad ng diabetes. Bahagi 3. Ang paghahanap ng ebidensya sa medikal na panitikan. Dati, tinatanong ko ang aking sarili, paano nagawa ngang isang napakasimpleng paraan na tila hindi kapanipaniwala na maging mas epektibo kaysa sa mga regimen ng gamot na ginagamit namin araw-araw. Sa isip ngang isang matagal ng profesional, palagi kong pinaniniwalaan na kung ano ang mas epektibo, mas komplikado. Ngunit sa sandaling iyon, napagtanto ko na minsan ang katawan ng tao ay hindi nangangailangan ng komplikado kundi ang tama. Gayunpaman, ang tingin ni Aling Maria noon ay hindi ko kayang balewalain. Tiningnan niya ako ng napakalma at sinabing, "Doktor, sa simula ay nagduda rin ako, ngunit pagkatapos lamang ng 3 araw, malinaw na nabawasan ang pamamanhit sa dulong aking mga daliri. Pagkatapos ngang 1 linggo, wala nang pakiramdam ngang bigat at pagod sa pagising sa umaga. At pagkatapos ngang 1 buwan, ang mga antas ngang blood sugar ay nagbago sa paraang hindi niya naisip sa loob ng 20 taong pakikisama sa sakit. Ang mapagbabahagi na iyon ay hindi siyentipiko, ngunit may malaking halaga ito ang tunay na karanasan katawan. Halos hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Umupo ako sa aking desk, binuksan ang bawat dokumento, bawat pag-aral, sinusundan ang data tungkol sa koneksyon sa pagitan ng protina bago kumain at ang pagkontrol ng blood sugar. At saka ako napatanto na ang tila bago ay matagal ng tahimik na napatunayan ng agham. Hindi lang natin sapat na napansin para ilapat sa pang-araw-araw na buhay. Mula sa pisyolohikal na pananaw, kapag kukuha kayo nga, protinam nga 15 minuto bago kumain, pinapabagal ngang tiyan ang proseso ngang paglabas ng laman. Ito ay parang naglalagay kayo ng biological cushion bago pumasok ang carbohydrates. Dahil dito, ang dami nga asukal mula sa kanin, pansit, o iba pang pagkain na mayaman sa carbohydrates ay hindi biglang bumabaha sa dugo kundi dahan-dahang na-absorb, mas matatag. Ito ang susi upang bawasan ang mapanganib na blood sugar spikes pagkatapos kumain, na kinakaharap ngang maraming matatanda araw-araw. Nang suriin ko ng mas malalim, lalo kong nakita na ang pagpili ni Aling Maria ay hindi nagkataon. Ang unsweetened soy milk ay isang madaling, maabsorb na pinagmula ng halaman na protina at mayroon ding napakababang glycemic index na halos hindi naglalagay ng presyon sa pancreas. Samantala, ang pinakuluang itlog ay nagbibigay ngang mataas na kalidad na protina
na tumutulong upang makaramdam ngang busok ng matagal. Sa gayoy binabawasan ang tendensiya na kumain ng labis sa pangunahing pagkain. Kapag pinagsama ang dalawang pagkain ito, hindi lang sila sumusuporta sa pagkontrol ng blood sugar, kundi tumutulong din sa pagpapatatag ng pakiramdam ng gutom, isang napakahalagang psikolohikal na salik na kadalasang binabalewala ng marami. Sa aking pananaw, ang kapansin-pansin ay hindi ang pagiging epektibo ng pamamaraang ito kundi ang isang mas malaking tanong. Bakit ang mga simpleng bagay na ito ay hindi sapat na binibigyang diin ng mas maaga sa proseso ng paggamot? Dahil ba masyado na tayong sanay na umasa sa gamot at nakalimutan natin na ang tamang nutrisyon ang pundasyon na paggaling? Kinaumagahan, nang pumasok ako sa klinika, ang larawan ni Mr. Jose Reyes na may mga daliri na puno en tuso ang karayom ay muling lumitaw sa aking isip. Naintindihan ko na kung ang isang simpleng paraan ay makakatulong sa isang tao na magbago, maaari rin itong magbigay pag-asa sa maraming iba pa. At sa sandaling iyon, gumawa ako ng isang napakalinaw na desisyon. Hindi ko na pananatilihin ang kaalamang ito sa aking sarili kundi ibabahagi ko ito upang mas maraming tao ang magkaroon ng pagkataong magbago. Mahal na mga kaibigan, minsan ay nahahanap tayo ng solusyon sa malalayong lugar na magastos, ngunit nakakalimutan natin na ang sagot ay maaring nasa mga simpleng pagpipilian araw-araw. Isang kahon ng unsweetened soy milk, isang pinakuluang itlog, isang maliit na pagbabago sa oras ng pagkain. Lahat ay maaring maging malaking pagbabago para sa kalusugan kung ilalapat ng tama. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang pagbabahagi na ito, mangyaring magkomento ng numero 2 sa ibaba. Ito ang simpleng paraan upang malaman kung interesado pa rin kayo at kasama sa paglalakbay na mamuhay ng malusog at may kalidad bawat araw. Bahagi 4, Mr. Jose Reyes at ang kanyang unang hakbang patungo sa convenience store. Isang linggo matapos masaksihan ang kapansin-pansing pagbabago sa kaso ni Aling Maria, aktibo kong iminungkahi kay Mr. Jose na subukan ang pamamaraang ito. Sinabi ko sa kanya ng buong katapatan bilang isang matagal ng medical na profesional, Mr. Jose, may napakasimpleng paraan na nagdudulot ng kamanghamanghang resulta. Handa ka bang subukan? Ang kanyang mata noon ay pagod ngunit may bahid ng pag-asa. Matapos ang 18 taon ng diabetes, halos nasubukan na niya ang lahat ng pamamaraan mula sa gamot hanggang sa mahigpit na pagdidieta. Kaya naman, kahit nagdududa, nagpasya siyang subukan muli bilang isang paraan upang kumapit sa huling pag-asa. Pumasok siya sa convenience store malapit sa kanyang bahay. Tumayo ng matagal sa harap ng refrigerator. Sa kanyang isip ay sunod-sunod na tanong. Makakapabago ba ang isang kahon ng soy milk at isang pinakuluang itlog? Naintindihan ko ng husto ang pakiramdam na iyon. Dahil maraming matatandang pasyente ang may tendensiyang magtiwala sa gamot kaysa sa maliliit na pagbabago sa pamumuhay. Ngunit minsan ang masimpleng bagay mismo ang susi na nakalimutan natin sa loop ng maraming taon. Sa huli, kinuha niya pa rin ang dalawang pamilyar na bagay na iyon bilang isang tahimik ngunit matapang na desisyon. Kinabukasan, mas maaga siyang nagising kaysa sa karaniwan, mga 15 minuto isang maliit na pagbabago ngunit may malaking kahulugan. Ang orasan ay 6:45 AM, bago ang kanyang karaniwang almusal sa 7:00 AM. Inilagay niya ang kahon gatas at ang itlog sa mesa. Ang tahimik na umaga ay nagpasimulang mag-isip sa kanya. Nang buksan niya ang kahon ni gatas, kumalat ang amoy nito at binalatan niya ang itlog na may halong pagdududa at pag-asa. Sa isip ng maraming matatanda, ang gamot ang malakas at ang pagkain ay pantulong lamang. Ngunit mula sa pananaw modernong agam, palagi kong binibigyang diin na ang pagkain, kung ginamit ng tama at sa tamang oras, ay maaaring maging isang natural na biological na gamot. Matapos inumin ang gatas at itlog, naghintay siya nga eksaktong 15 minuto bago nagsimulang kumain ng almusal tulad ng dati, kasama ang kanin at sabaw. Ngunit may nangyaring hindi inaasahan. Mabilis siyang nakaramdam ng busog at hindi niya naubos
ang kanyang pagkain tulad ngang dati. Karaniwan, kumakain siyang 1.5 tasa ng kanin, ngunit noon ay hindi niya naubos ang 1 tasa. Ito ang mahalagang punto na hindi napapansin ngang marami. Ang protina bago kumain ay nakakatulong upang maagang makaramdam ngang busog, sa gayoy natural na nababawasan ang dami ngang carbohydrates na kinakain ng hindi pinipilit o mahigpit na pagdidieta. 2 oras pagkatapos kumain, sinukat niya ang kanyang blood sugar. Ang lumabas na numero ay 160 mg DL, samantalang dati ay madalas na nasa 200 mg DL. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya bilang isang taong sanay sa matataas na numero sa loob ng halos 2 dekada. Ang pagbabagong ito ay nagdulot sa kanya ng kagalakan at pagdududa. Tinanong niya ang kanyang sarili kung ito ay nakataon lamang o tunay na senyales ng isang bagong direksyon. Kinabukasan, ipinagpatuloy niya ang parehong proseso. 15 minuto bago kumain, unsweetened soy milk at pinakuluang itlog pa rin. Ang resulta, ang blood sugar pagkatapos kumain ay 158 mg DL. Hindi gaanong nagbago ang numero, ngunit ang mahalaga ay nagsimulang lumitaw ang isang matatak na tren. Sa medisina, mas mahalaga ang pagiging matatak kaysa sa biglaang pagbaba dahil ito ay sumasalamin sa unti-unting pagbagay at pag-ayos ng katawan. Pagsapit ng 3 araw, pagising pa lang niya, malinaw niyang naramdaman ang pagbabago sa kanyang katawan. Nabawasan ang pamamanhid sa dulong kanyang daliri at hindi natuyo ang kanyang bibig tulad ng dati. Ito ay maliliit na palatandaan ngunit napakahalaga para sa isang matagal ng may diabetes. Madalas kong sinasabi sa mga pasyente na ang katawan ay laging nagpapadala ng mga senyales bago magbago ang mga numero. Kailangan lang nating maging sapat na sensitibo upang mapansin ito. Ang kanyang fasting blood sugar ng araw na iyon ay 178 mg DL. Bagaman mataas pa rin kumpara sa ideal na antas, kung babalikan ang nakaraang paglalakbay na laging umaabot sa 180 mg DL, ito ay isang kapansin-pansing hakbang. Para sa mga labas, maaring hindi kapansin-pansin ang numerong ito, ngunit para sa isang taong nabuhay sa mapanganib na antas sa loob ng 18 taon, ito ang unang sinangang pagaling. Mula sa aking pananaw, ang pinakamahalaga ay hindi kung gaano karami ang nabawasan sa loob ng 3 araw, kundi ang katotohanan na ang kanyang katawan ay nagsimulang tumugon ng positibo sa isang napakaliit na pagbabago. Ipinatupad nito ang isang prinsipyo na palagi kong pinaniniwalaan sa loob ng maraming taon sa propesyon. Ang katawan ng tao ay hindi walang magawa. Hindi lang natin nabibigyan ito ng tamang kondisyon upang gumaling sa sarili. Bahagi 5. Mga resulta ng pagsusuri ng dugo at luhang kagalakan. 1 linggo matapos simulan ang maliit na pagbabagong iyon sa kanyang gawi, nang bumalik si Mr. Jose Reyes sa klinika, halos hindi ko na siya makilala. Ang kanyang mukha na dating mabigat ay bahagyang lumiwanag, mas gaan ang pakiramdam, at ang kanyang mga mata ay hindi na madilim tulad ng dati. Nagtanong siya sa akin ng may kaunting pag-alinlangan, ngunit puno ng pag-asa, kung dapat ba niyang ipagpatuloy ang pamamaraang ito. At sinagot ko siya ng napakalinaw na kailangan niyang ipagpatuloy dahil ang nangyayari ay hindi subjective na pakiramdam kundi isang tunay na physiological na pagbabago sa katawan. Ang mga numero sa kanyang logbook ay nagpapakita na ang blood sugar ay hindi na nagbabago ng hindi regular kundi nagsimulang maging stable sa paligid ng 170 mg DL. Maaring hindi pa ito ang ideal na numero, ngunit para sa isang taong may sakit sa loob ng halos 2 dekada, ito ay isang napakahalagang hakbang. Ang mas mahalaga ay ginawa niya ang maliit na kilos na ito bilang isang matatag na gawi. Dala-dala ang unsweetened soy milk at pinakuluang itlog saan man siya pumunta, na parang dala-dala ang kanyang sariling gamot sa buhay. Mula sa isang profesional na pananaw, nakita ko na ang pinakamalaking pagbabago ay hindi sa gamot kundi sa gawi sa pagkain. Kapag binigyan ang katawan ng protina bago kumain,
nakaroon ngang biological cushion ang tiyan na nagpababa sa natural na dami ang carbohydrates na kinakain ng hindi pinipilit o mahigpit na pagdidieta. Ito ang aking pinagmuni-munihan sa loob ngang maraming taon sa propesyon. Paano magbabago ang pasyente nang hindi nawawalan kagalakan sa buhay? Pagkatapos ay 2 linggo, nagsimulang mapansin ni Mr. Jose ang isang bagay na kadalasang binabalewalang marami, mas magaan ang katawan. Ang kanyang paa na madalas mamaga dahil sa metabolic disorder ay malinaw na nabawasan na ngayon. Pagsapit ng 3 linggo, napansin din ng kanyang makaanak na mas malusog siya, mas masigla, at hindi ito maaring peke. Ang tunay na kalusugan ay palaging sumasalamin sa labas, at pagkatapos ng 1 buwan, sinabi nga maga, resulta ne pagsusuring ga dugo ang lahat, ang HbA1 ay bumaba mula 8.6% tungo sa 7.2%, isang antas ng pagpapabuti na kahit sa paggamot sa gamot ay hindi madaling makamit sa ganoong maikling panahon. Nang hawakan niya ang resulta sa kanyang kamay, hindi niya napigilan ang kanyang luha. Hindi ito luha ang kahinaan kundi luha ang pag-asa na muling nabuhay pagkatapos ngang 18 taon ng tila walang pag-asa. Nakakita na ako ngang maraming pasyente, ngunit ang sandaling iyon ay palaging nakpapatibay sa akin. Ang kalusugan ay hindi laging nasa mamahaling bagay kundi minsan ay nasa mga simpleng pagpipilian araw-araw. Isang kahon ng unsweetened soy milk at isang pinakuluang itlog. Regular na ulitin ng 3 beses sa isang araw. Mukha itong maliit ngunit ito ay isang matatag na pamumuhunan sa sariling katawan. Kumpara sa mamahaling produkto ngang suporta na sinubukan ng marami sa kawalan ng pag-asa. Ang pamamaraang ito ay simple, matipid ngunit batay sa malinaw na siyentipikong pundasyon. Palagi kong binibigyang diin sa inyo na hindi ito mahika kundi resultang tamang pag-unawa sa katawan at paggalang sa mga batas ngang biolohiya nito. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang pagbabahagi na ito, mangyaring makomento ngang numero 4 sa ibaba. Ito ang simpleng paraan upang malaman kung interesado pa rin kayo at kasama sa paglalakbay na mamuhay ng malusog at may kalidad bawat araw. Bahagi 6. Bakit 15 minuto? Ang mekanismo ng paglabas, ng laman ng tiyan. Marami sa inyo ang madalas magtanong sa akin ng napakahalagang tanong. Bakit 15 minuto? Hindi 5 minuto o 30 minuto? Ang sagot ay nasa malalim na mekanismo ngang pisyolohiya ngang sistema ngang pagtunaw. At kapag naunawaan ninyo ito, makikita ninyo na ang inyong katawan ay gumagana ng napakalohiko at patas. Kapag ang tiyan ay ganap na walang laman, kung bigla kayong maglalagay ng carbohydrates, ang katawan ay tutugon ayon sa instinct ng survival, na ang ibig sabihin ay pinakamabilis na pagtunaw. Ang pagkain ay itutula sa maliit na bituka ng mabilis, ang glucose ay mabilis na maabsorb sa dugo, at ang resulta ay biglang pagtaas ngang blood sugar. Ito ang pinakaiwasan ngang may diabetes. Ngunit kapag naglagay kayo ng protina mga 15 minuto bago kumain, makatanggap ang katawan ang senyales na paparating ang isang pagkain. Sisimulan tiyan ang slow digestion mode. Mas kontrolado ang pagkontrata ay megapader tiyan. Ang digestive fluid ay lalabas na parang naghahanda ang isang matatag na receiving system. Kapag pumasok ang carbohydrates pagkatapos, ang proseso ngang pag-absorb ngang glucose ay magaganap ng paisa-isa at wala ng sitwasyon ngang pagbaha nga asukal sa dugo. Madalas kong inihahalin tulad ito sa pagkontrol ngang trapiko. Kung lahat ng sasakyan ay sabay-sabay na papasok, tiyak na makakaroon ng traffic jam. Ngunit kung may nakokontrol mula sa simula, ang daloy ng makasakyan ay magiging maayos at mas ligtas. Ang protina ang taga-kontrol na iyon sa ating katawan. Isang napakahalagang detalye ay ang soy milk ay dapat na walang asukal. Dahil kung may asukal, sisirain nito ang buong mekanismo ngang pakontrol na ito. Kasama nito, ang isang pinakuluang itlog ay nagbibigay ng karagdagang protina at malusog na taba na nakakatulong upang mapahaba ang pakiramdam ng busog at mas mapatatag ang blood sugar.
Gayunpaman, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang mas pilosopikal na bagay. Ang pamamaraang ito ay hindi lang kwento ngang nutrisyon kundi kwento din ngang inisyatiba. Kapag sinimulan ninyong obserbahan ang inyong katawan, itinatala ang bawat numero, bawat pagkain, lumipat kayo mula sa pasibo na pagdepende tungo sa pagiging may-ari ng inyong sariling kalusugan. Ang pagtatala ay tila simple ngunit may malaking kapangyarihan. Kapag nakikita ninyo ang pagbabago ng manumero, kahit na bumaba lang ilang unit, iyon mismo ang tiwala na nabuo sa pamamagitan ng katotohanan, hindi mawalang saysay na pangako. Sa kabilang banda, ang mga taong binabaliwala ang pagsubaybay ay madalas na nahuhulog sa pakiramdam ng kalabuan at mabilis na nawawalan ng pagganyak. Ang ating katawan ay hindi nagsisinungaling. Kung paano ninyo ito tratuhin, ganon din ang tugon nito. Ang gamot ay maring sumuporta, ang doktor ay maring gumabay, ngunit ang huling nagdedesisyon ay kayo pa rin. Kapag naunawaan ninyo ang batas na ito, ang paglalakbay sa pagkontrol ng blood sugar ay hindi na magiging pasanin kundi magiging isang proseso ngang pagaling na may kamalayan at puno ngang pag-asa. Bahagi 7. 6 na gintong panuntunan para sa tagumpay. Upang talagang maging epektibo ang pamamaraang ito, palagi kong binibigyang diin sa inyo na hindi lang dapat tama ang paggawa kundi sapat at regular din. Ang madetalyang tila napakaliit ay siya mismong nga salik na nagpapasyang tagumpay o pagkabigo. Narito ang 6 na pangunahing panuntunan na aking natutunan mula sa aktwal na paggamot at pagsubaybay sa maraming matatandang pasyente sa loob ng maraming taon. Panuntunan 1. Kailangan ninyong itakda ang malinaw na oras ng pagkain at tiyak na gumamit ng protina 15 minuto bago iyon. Halimbawa, kung magsisimula ang inyong pagkain sa 7:00 AM sa 6:45 AM, ay dapat nakakumpleto na kayo sa pag-inom ng soy milk at itlog. Hindi ito random na numero kundi ang optimal na physiological na panahon para lumipat ang tiyan mula sa resting state tungo sa aktibong digestion state. Kung gagawin ninyo ito ng masyadong maaga o masyadong huli, malaki ang bababa ang pagiging epektibo ang blood sugar regulation. Panuntunan pangalawa, kapag uminom ng gatas, dahan-dahan ninyong inumin ng isa upang magkaroon ng oras ang tiyan na gumising. Maraming tao ang may ugali na uminom ng mabilis para matapos na, ngunit hindi nila sinasadyang nawawalan ng mahalagang biological signal. Ang ating katawan ay hindi isang makina kundi isang sistema na nangangailangan ng banayad at ritmikong interaksyon. Panuntunan pangatlo, kailangan lutuin ng ganap ang itlog dahil ang sistema ng pagtunaw nga matatanda ay kadalasang humihina sa paglipas ng panahon. Ang soft-boiled o raw eggs, bagamat maaring kaakit-akit sa mga kabataan, ay maaring magdulot ng hirap sa pagdunaw, pagbloating, at maging makaapekto sa pag-absorb ng nutrisyon para sa inyo. Kapag ang itlog ay niluto ng husto, ang protina ay nasa pinakamadaling tunawin na anyo na tumutulong sa katawan na ganap na maabsorb ng walang presyon sa tiyan. Panuntunan pangapat, kailangan ninyong sumunod ng eksakto sa 15 minutong marka, hindi dapat maging flexible ayon sa pakiramdam. Naintindihan ko na sa pang-araw-araw na buhay, ang pagsubaybay sa oras ay minsan hindi maginhawa, ngunit kung gusto ninyong makamit ang kapansin-pansing epekto, kailangan ninyong respetuhin ang batas na ito. Ang 10 minuto ay hindi sapat para maghanda ang tiyan, at sa 20 minuto ay nagsisimula ng magbago ang mekanismo. Ang katumpakan na ito ang lumilihang pagkakaiba. Panuntunan panlima. Sanayin ang ugaling pagtatalangang inyong blood sugar at pakiramdam ng katawan araw-araw. Huwag balewalain ito. Ang isang maliit na notebook ay maaring maging pinakatapat na salamin ng inyong kalusugan. Kapag nakikita ninyo ang pagbabago sa bawat araw, kahit na napakaliit, makakaroon kayo ng karagdagang pagganyak at tiwala upang magpatuloy. Sa kabilang banda, kung hindi magtatala, madaling mahulog sa pakiramdam ng kalabuan at sumuko sa gitna. Panuntunan pang-6. Ang pinakamahalaga ay ang pagtitiyaga. Hindi magbabago ang katawan ng tao sa magdamag.
Upang umangkop ang mga cell, mag-reconstruct, at makabawi sa function, kailangan ng hindi bababa sa isang buwan ng tuloy-tuloy na pagpapanatili. Kung susubukan ninyo lang ilang araw at hihinto dahil hindi pa nakikita ang malinaw na resulta, kayo mismo ang pumutol ng inyong pagkakataon. Sa medisina, ang oras ay bahagi ng paggamot. Nais kong ibahagi sa inyo ang tungkol sa paglalakbay ni Mr. Jose Reyes. Pagsapit ng ikatlong buwan, ang kanyang habeas tuche ay bumaba sa 6.8%, isang antas na hindi niya naisip dati. Ang mas kapansin-pansin ay, nakabawas siyang 2 uring gamot sa kanyang plano ng paggamot. Sa unang pagkataon pagkatapos ng 18 taon, ang kanyang landas ay hindi na ang pagtaas ng dosis ng gamot kundi ang unti-unting pagbawas ng pagdepende sa gamot. Gayunpaman, kailangan ko ring bigyang diin ang isang napakahalagang bagay. Hindi kayo dapat basta na lang huminto sa pag-inom ng gamot kapag nakikita ninyong bumubuti ang mga numero. Ang pagbabang gamot ay dapat gawin ng paisa-isa, may pagsubaybay, at sa ilalim nega doktor. Kung biglang hihinto, maring magkaroon ng adverse reaction ang katawan at magdulot ng mapangganib na komplikasyon sa buong proseso ng paggamot. Palagi kong sinasabi sa aking magpasyente na ang agam at disiplina ay ang dalawang kamay na sumusuporta sa kalusugan. Kapag pinagsama ninyo ang dalawa, hindi kayo bibiguin ng katawan. At ang paglalakbay sa pagkontrol ng blood sugar, bagamat mahaba, ay ganap na makakamit ang magandang resulta kung sapat kayong matiyaga at naniniwala sa inyong sarili. At kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ilapat ang nilalamang ito, mangyaring mag-iwan ng komento na numero 6 sa ibabangang video. Hindi lang ito signal sa akin na nakikinig kayo kundi isang maliit na pangako sa inyong sariling kalusugan. Bahagi 8. Ang tala-arawan ni Aling Maria at ang mga pahinang napabago ng buhay. Sa aking pagtatrabaho sa mga matatandang pasyente, palagi kong itinuturing ang health logbook hindi lang bilang isang tracking document kundi bilang pinakatapat na salamin ng katawan. Ang talarawan ni Aling Maria ay isang buhay na patunayang kapangyarihan ng kalooban, pagtitiyaga, at kakayahang obserbahan ang sarili. Para sa akin, hindi lang ito mga numero kundi isang paglalakbay ng pagbabago mula sa pagdududa tungo sa pananampalataya. Sa unang linggo pa lang, detalyado na niyang itinala. Araw 1, fasting blood sugar 152, ininom ang gatas at itlog sa 6:45 am, medyo kakaiba ang pakiramdam ngunit sinikap pa ring gawin. Pagkatapos kumain, blood sugar 168. Nang basahin ko ang malinyang ito, hindi lang ako nakakita ng mga numero kundi isang 70 taong gulang na babae na nagsisikap baguhin ang kanyang gawi sa loob ng mga dekada. Isang bagay na hindi lahat ay may sapat na tapang na gawin. Pagsapit ng araw 3, isinulat niya, fasting blood sugar 148, nabawasan ang pamamanhid sa kamay, hindi pa sigurado kung dahil sa epekto o dahil sa psikolohikal. Ang salita ay napakasimple ngunit sumasalamin sa isip ng maraming tao. Kapag nagsisimula ng isang bagong pamamaraan, laging may halong pagdududa at pag-asa. Ngunit ang pagpapatuloy, ang hindi pagsuko sa yuktong ito ang lumilihang resulta. Pagsapit nga ikalawang linggo, hindi na lang siya nag-ehersisyo sa bahay kundi aktibo nang nagdadala ng gatas at itlog kapag kumakain kasama ang mga kaibigan. Ito ay isang napakahalagang pagbabago. Kapag ang isang gawi ay sumasama sa inyo sa labas ng buhay, hindi na ito isang eksperimento kundi naging bahagi na ng pamumuhay. Araw 14, blood sugar 138, sa unang pagkakataon ay bumaba sa 140, wala nang bakas ng medyas sa paa. Para sa isang profesional na tulad ko, ito ay isang malinaw na senyales na nabawasan ang edema, bumuti ang sirkulasyon, ngunit mula sa pananaw ng tao, iyon ang sandali ng mapagtanto ng isang pasyente na talagang nagbabago ang kanyang katawan. Pagsapit ng ikatlong linggo, nagsimula siyang makaramdam ng mas malalim na bagay, mas mahimbing na pagtulog, mas kaunting gising sa gabi, mas kaunting pagod sa pag-akyat ng hagdan.
Ito ang mga pagpapabuti na hindi masusukat ng pagsusuri ngunit siya mismong tunay na kalidad ng buhay. Madalas kong sinasabi sa mga pasyente na huwag lang tumingin sa numero, kundi makinig sa kanilang sariling pakiramdam. Ang mapahinangang tala-arawan ay hindi walang saysay na salita kundi patunay ngang isang proseso ang pag-unawa sa sariling katawan, pag-ayos, at pagkuha ngang responsibilidad sa kalusugan. Iyan mismo ang susi na patuloy na binibigyang diin ng modernong medisina, individual na paggamot walang makapareho, at walang iisang formula para sa lahat. Nakatakpo na ako ni Aling Nena Santos, 72 taong gulang, na napagtanto na ang hapunan ang siya mismong dahilan ng pagtaas ng kanyang blood sugar sa umaga. Nang mag-adjust siya sa pamamagitan ng pagdaragdag ng protina sa gabi, malinaw na nagbago ang mga resulta. Ipinapakita nito na kailangan ng bawat isa na hanapin ang sarili nilang mahalagang punto at ang regular na pagtatala lamang ang makatulong sa inyo na mapagtanto iyon. Kaya naman, palagi kong pinapayuhan kayong huwag maging mechanical, maging flexible ngunit may kamalayan, makinig sa inyong katawan araw-araw. Kapag naunawaan ninyo ang inyong sarili, ang pagkontrol sa sakit ay hindi na magiging pasanin kundi magiging isang aktibo at makabuluhang paglalakbay. Bahagi 9. Pagtagumpayan ang kawalan ng pag-asa at ang aral ng katatagan. Gayunpaman kailangan ko ring sabihin ng totoo na hindi lahat ay nakakarating sa dulo ng paglalakbay. May mga sumuko sa gitna, hindi dahil hindi epektibo ang pamamaraan kundi dahil hindi nila nakayanan ang paunang abala. Ang paghahandang 15 minuto bago, pagdadala ng gatas at itlog kapag lalabas, para sa ilan ay naging hadlang sa psikolohikal. Ngunit ang matulad ni Aling Maria o Mr. Jose ay pumili ng ibang paraan, hindi nila ito itinuring na abala kundi isang pamumuhunan sa kanilang sariling buhay. Kapag binago ninyo ang inyong pananaw, ang bawat kilos ay magiging mas magaan. Ibinahagi ni Aling Maria na sa simula, mausisa din ang kanyang makaibigan, mayroon pa ngang nakaramdam ngang pagtataka. Ngunit nang malinaw na bumuti ang kanyang kalusugan, sila mismo ang nagsimulang sumunod, nagpapakita ito ang isang napakalalim na bagay. Ang resulta ay palaging ang pinakakumbinsidong sagot. Sa buong aking karera, palagi kong pinaniniwalaan ang isang bagay. Mas mabuting gawin ang 80% sa buong buhay kaysa subukang gawin ang 100% sa maikling panahon at sumuko. Ang diabetes ay hindi isang sprint kundi isang mahabang paglalakbay. Ang kailangan ninyo ay hindi pagiging perpekto kundi katatagan at pagkakapare-pareho. Magkakaroon nga araw na bahagyang tataas ang manumero. Magkakaroon nga pagkakataon na mali kayong kumain o nakalimutan ninyong gawin. Normal lang iyan. Ang mahalaga ay hindi kayo sumuko pagkatapos ng isang maliit na pagkakamali. Balikan, ayusin, at magpatuloy. Iyon mismo ang proseso na makatulong sa katawan na talagang magbago. Pagkatapos ng 3 buwan, bumalik si Mr. Jose Reyes sa klinika na may hitsura na nagulat maging ako. Hindi lang siya bumuti sa mga numero kundi nabawi rin niya ang kagalakan sa buhay. Ikinuwento niyang nakakapaglakat na siya sa umaga kasama ang kanyang mga kaibigan, isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng maraming taon. Ang HbA1c na 67% at fasting blood sugar na 118 mg, DLI hindi lang numero kundi patunay ngang isang muling pagsilang. Si Aling Maria rin, ngayon ay nakakapag-alaga ng kanyang nga apo, nakikilahok sa mga aktibidad ng pamilya ng may masayang espiritu. At palagi kong ipinapaalala sa inyo na ang kalusugan ay hindi lang magagandang resulta ng pagsusuri, kundi ang kakayahang mamuhay ng ganap araw-araw kasama ang mamahal sa buhay. Sa kasalukuyan, sa aking klinika, maraming pasyente ang nakabuo ng isang maliit na komunidad kung saan sila nagbabahagi ng karanasan, nagbibigayan ng lakas araw-araw. Napakahalaga niyan dahil sa paglalakbay na ito, hindi kayo nag-iisa. Ang pagbabago ay hindi dumarating sa magdamag. Ngunit ang bawat maliit na kilos ngayon ang pundasyon para sa hinaharap. Akala ni Mr. Jose na natapos na ang kanyang buhay dahil sa sakit. Ngunit napagtanto niyang
ang katawan ay laging may kakayahang gumaling kung alagaan ng tama. Gusto kong magpadala sa inyo ng isang pagmumuni-muni. Ang pinakamalaking pamana ay hindi pera kundi ang imaheng isang malusog, may kakayahan, at positibong tao. Kapag pinanatili ninyo ang inyong kalusugan, hindi lang kayo nabubuhay ng maayos para sa inyong sarili kundi nagdadala rin kayo ang kapayapaan ng isip at kagalakan sa inyong nga anak at apo. Huwag maghintay hanggang huli na ang lahat para magsimula. Ngayon mismo, ang bawat maliit na pagbabago na inyong gagawin ay magdedesisyon sa kalidad ng buhay sa mga darating na taon. At naniniwala akong kung sapat kayong matiyaga, hindi kayo bibiguin ng katawan. At kung nakikinig pa rin kayo hanggang dito, gusto kong anyayahan kayong mag-iwan ng numero 8 sa seksyon ng komento. Ito ang paraan upang malaman kong natanggap ninyo ang kapaki-pakinabang na impormasyong ito. Gusto kong sabihin sa inyo ang isang bagay ng prangka, kasama ang lahat ng aking karanasan bilang isang profesional sa pangangalagang kalusugan ng mamatatanda. Ang pamamaraang ito ay hindi isang panaginip kundi isang direksyon na may malinaw na pisyolohikal na pundasyon at napatunayan sa aktwal na karanasan ng pasyente. Nakita ko na ang maraming kaso ng pagbabago, hindi sa pamamagitan ng bagong gamot o mamahaling teknolohiya, kundi sa pamamagitan ng maliliit na bagay ngunit sa tamang paraan at sa tamang oras. Ang pinakamahalagang bagay na gusto kong maunawaan ninyo ay hindi ito mahika kundi isang siyentipikong gawin na kailangang panatilihin ng regular araw-araw. Ang katawan ng tao, lalo na sa gitnang edad at matatanda, ay hindi mabilis na tumutugon tulad ng kapag bata pa ngunit napakatapat at matatag. Kapag tama ang pakikitungo ninyo dito, tutugon ito sa isang tahimik ngunit tiyak na paraan. Marahil sa unang maaraw, makakaramdam kayo ng kaunting abala, medyo magulo sa paghahanda bago kumain. Ngunit mula sa aking pananaw, iyon ang panahon kung kailan nagsisimulang matuto muli ang katawan ng bagong ritmo ng buhay. Pagkatapos lamang ng humigit kumulang 2 linggo, ang kilos na ito ay hindi na magiging pagtatangka kundi magiging isang natural na reaksyon. Tulad ng pagsisipilyo ninyo tuwing umaga, at pagkatapos ng 3 buwan, ang pagbabago ay hindi lang nasa numero. Mapapansin ninyo na mas maliwanag ang inyong balat, mas masigla ang inyong mata, mas mahimbing ang inyong pagtulog, at mas magaan ang inyong katawan. Iyan ang senyales na walang gamot ang makakapagbigay ng mabilis dahil iyon ang resulta ang panlup na pagsasaayos. Kung may magtanong kung bakit mas malusog kayo ngayon, gumiti at sabihin ng simple, nagsimula ako sa isang itlog at isang kahon ng unsweetened soy milk. Sa likod ng simpleng pahaya na iyon ay isang buong pilosopiyang buhay, pag-alaga sa katawan sa pinakapangunahing ngunit pinakatamang paraan. Naniniwala akong ang inyong kwento, kung ibabahagi, ay magiging inspirasyon sa maraming iba pa na nahihirapan sa pagod at kawalan ng pag-asa, dahil hindi lahat ay nangangailangan ng komplikadong pamamaraan. Minsan, kailangan lang nila ng malinaw na daan at sapat na tiwala upang magsimula. Kung sa tingin ninyo ay makabuluhan ang mabagay na ito, ipakalat ninyo ito sa inyong makaanak at kaibigan. Ang isang taos-pusong paalala ay minsan kayang baguhin ang buong buhay. At para sa akin, ang bawat interes ninyo ang siyang nagbibigay sa akin ng pagganyak upang patuloy na magbahagi ang praktikal, madaling maunawaan, at pangmatagalang kaalaman. Kung handa na kayong magbago ngayon, sabihin ninyo sa inyong sarili ang isang simple ngunit makapangyarihang pangungusap, nagsisimula ako, hindi kailangang maging perpekto, kailangan lang magsimula at panatilihin. Ang paglalakbay sa hinaharap ay hindi isang daan ng pamimilit kundi isang daan ng pag-unawa sa katawan at pagmamahal sa sarili. Ang umaga ng pag-aalala at kawalan ng pag-asa ay maaring matagal nang nagpapatuloy. Ngunit mula ngayon, ganap na kayong makakapasok sa isang bagong umaga ng pag-asa, inisyatiba, at sigla. At mangyaring tandaan lamang ang 3 pangunahing bagay na tila simple ngunit may malaking kapangyarihan, unsweetened soy milk, pinakuluang itlog, at ang 15 minutong tanda bago kumain.
Kapaang tatlong bagay na ito ay naging bahagi ng inyong pang-araw-araw na buhay, unti-unti ninyong mapagtatanto na ang kalusugan ay hindi malayo kundi nasa mga maliliit na pagpipilian araw-araw. Maraming salamat sa inyong oras at pakikisama. Umaasa akong mula ngayon, ang bawat hakbang ninyo ay magiging mas matatag, ang bawat araw ay magiging mas magaan, at ang paglalakbay sa pagbawi ngang kalusugan ay magiging isang paglalakbay na puno ngang pag-asa at kahulugan.